Magsi-second year college ako noon. 18 years old lang nung inilipat ng mami sa probinsya para doon na mag-aral. Sa Maynila kasi, kahit magagaling ang mga eskwelahan ay halos wala ding nangyayari sa pag-aaral ko dahil sa bisyo at barkada. Siguro nakita niya na kapag ipinagpatuloy ko pa sa Maynila ang pag-aaral ko, wala rin itong patutunguhan dahil na imbis ang mga subjects ang ipasa ko, kung ano-anong bisyo na lang ang natututunan ko. Nag-iisang anak lang ako. Nung paslit pa lamang ay namatay ng daddy kong kano. Kaya't mom ko na lang ang nag-aalaga sa akin. Hindi naman mahina ang ulo ko. Ang totoo, nasa gifted level ang IQ ko. Sadya lang talagang ayoko mag-aral. At ewan ko rin ba, parang may malaking kulang. May kung anong hindi ko matagpuan sa buhay ko. Pakiramdam ko, wala akong kakampi. At dahil sa kahit ano ng bagay at luho ang naibibigay ng magulang ko, hindi ko naranasang maghirap. Sa pakiwari ko ay napaka-boring ng mundo ko. Walang ka-challenge. Iyan ang naisiksik ko sa utak ko simula nung bata pa lamang. Kaya ang panahon ko ay naibaling ko sa barkada at sa bisyong sugal, bawal na gamot at kung ano-ano pang katarantaduhan. Siguro ay masasabi ko ring ang lahat ng bagay na inaasam-asam ng marami ay nasa akin na. Itsura, tangkad, at kaginhawahan. Pero ang lahat ng ito ay hindi ko binibigyang pansin. Hindi ko na-appreciate o ni binibigyang halaga. Parang may iba akong hinahanap na hindi ko alam kung ano iyon at kung saan ko ito matatagpuan. Kaya nung nagdesisyon ng mami ko na sa probinsya na ako mag-aaral, madali niya ako napapayag. Okay lang. Baka doon ko pa mahanap ang kung ano man yung gusto ko sa buhay ko. Ang sabi ko na lang sa sarili ko. Hindi kalakihan ang bago kong eskwelahan. Marahil ay nasa mahigit 500 lamang ang populasyon ng mga estudyante sa buong college department. Isa itong sektarya na pag-aari ng mga madre. Kahit nasa probinsya siya, kumpleto at state-of-the-art ang mga facilities. Malinis at nasa ayos ang lahat. At ang nagustuhan ko rin ay ang malalaking puno ng kahoy sa loob at paligid ng campus na nakapagbibigay ng lilim at sariwang hangin. Dahil sa hindi kalakihang populasyon, halos magkakakilala ang mga estudyante rito. Alam nila mga transferees, ang mga pamatay na honors list, ang pabalik-balik sa subjects, kung sino ang may ganitong topak, body odor, ugali, karanasan, drama sa buhay, habit, at marami pang iba. Kaya nung pinakaunang araw ko ng pasukan, sa akin nakatutok ang tingin ng karamihang mga kapwa ko estudyante. Kumbaga, center of attraction. At marami kaagad akong naging kaibigan. Simple lang ang paniniwala ko sa buhay. Ang lahat ay nakukuha sa pera. Kung hindi man sa pera, sa ibang diskarte kagaya ng pagpapakyut, pampobola, panliligaw, pagpapa-impress, o sa simpleng pagpaparamdam ng nandyan lang ako sa tabi niya. Handang magbigay kung ano man ang gusto ng tao sa akin, kapalit ng gusto ko. At kapag ayaw pa rin bumigay at masyadong masaktan ng ego, pwede na ang pamatay kong sandata. Blackmail. Kumbaga, wala sa bukabularyo ko ang santong dasalan. Lahat ay nakukuha sa santong paspasan. Wala akong problema sa mga estudyante at kaibigan. Unang impression pa lang nila sa akin ay ang cool ko raw. Friendly daw ako, mabait, palabiro. At sa tingin ko lang, marami ring chicks ang kinikilig sa akin. Sa daming ang nakikipagkaibigan sa akin ay baka kung tumakbo akong presidente ng student council, mananalo kagad ako ng walang kahirap-hirap. Pero may isa akong problema. Ang professor ko sa sociology, si Sir James. Si Sir James ay 23 years old lamang. Matalino, magaling magturo,
at non-traditional ang approach niya sa klase. Kung hindi nga lang siya nakaupo sa teacher's desk sa harap ng classroom ay masasabi mo na talagang isa siya sa mga estudyante sa klase na yon. Matangkad siya, moreno, gwapo, at estudyante ang porma sa pananamit at pagdadala. Nakikipag-bonding sa mga estudyante, nakikipagbiruan, nakikipaglaro ng basketball at iba pang sport, at malapit ang loob sa kanila. Pero kung gaano siya kalapit sa mga estudyante sa labas ng klase, kabaliktaran naman kapag nasa loob siya. Mahigpit sa mga rules and disiplina, pero patas naman. Kapag nasa labas tayo, barkada tayo ha. Kahit anong pwedeng sabihin nyo, pwedeng gawin. Pero kapag nasa loob ng klase, ibang usapan na yon. Huwag niyong kalilimutan ako pa rin ang teacher nyo, okay? Iyan palagi ang linya niya para sa mga estudyanteng nakikipagbarkada sa kanya. Kaya gustong gusto siya ng mga ito. Kasi klaro ang rules niya. Patas sa lahat. At alam ng mga estudyante kung saan sila lulugar. Di kagaya ng ibang teachers na masungit, tyrant, o kaya walang pakialam. Parang hindi ka nag-i-exist. Isang taon pa lamang nagtuturo si Sir James pero kilala na siya bilang isang napakagaling na guro at maraming naglolokong estudyante. Pero marahil ay sadyang hindi maaring maglapit ang loob naming dalawa. Sa unang meeting pa lang ng klase, na-experience ko na kaagad ang bagsik niya. Class, I'd like you to introduce yourselves. Let's start with a newcomer here from the big city, Mr. Miller. Iyan ang hindi ko malilimutang pambungad na salita niya kung saan ay nagsimula ang pagka-bad trip namin sa isa't isa. Tumayong ako at nag-self-introduce. Kaso, nasobrahan yata ang pagka-presko ko. Hi, my name is Carl Miller. And, as Sir James said, I'm a transferee, 18 years old, single without experience, never been touched, and never been kissed. In short, I'm stupid, pure, very much available, and I'm planning to offer myself for an auction. Mr. Miller, this is a civil class for people who desire to be civil. And I have no intention of turning this into a brothel, an auction, or a shop. We don't care if you are pure, a stupid, or a maniac. We just want to know something civil about you. Do you understand? Bigla namang natahimik ang lahat at syempre, hiyang-hiya ako sa sarili ko. Simula nga nun, feeling ko ay pinag-iinitan ako na Sir James. Parang ang lahat na mabibigat na assignment ay sa akin napupunta. Kapag hindi ako nagtataas ng kamay sa klase niya o kaya sadyang walang maisasagot, pinapatayo ako niyan at pinipilit para makapagbigay ng sagot. At kapag may naisasagot naman ako, sinusupalpal, kinigisa sa kung ano-ano pang tanong. At hindi lang yan. Ang tawag pa niya sa akin ay Blessed Pure Carl. And does Blessed Pure Carl have something intelligent to add here? I beg your pardon, sir? As I was saying, tell me, what will an idiot say if he doesn't understand the question? Because his mind is somewhere else. Excuse me, sir? Exactly. See? Ang sarkastiko na sagot niya habang nakamuestra ang kamay na nakaturo sa akin. Pagpapatunay na ang sinabi ko ay tugma nga sa sasabihin ng isang idiot. Nakabibingi ang tawanan ng buong klase. Feeling ko pulang-pula ang pisngi ko sa tindi ng hiya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang turing ni Sir James sa akin. Parang sa lahat ng mga estudyante sa campus, ako ang sinisingle out niya at tinitira samantalang napakapalakaibigan naman niya sa ibang mga estudyante. Pero kahit na masama ang loob ko nun, iyon naman ang naging dahilan para pagbutihin ko ng maigi ang pag-aaral sa subject niya. Para huwag mapahiya at laging handa sa mga iba patong tanong niya sa akin. Hanggang sa puntong
kahit saan-saan na lang ako naghahagilap ng research materials. Wala na akong ginawa kundi ang magbasa ng magbasa tungkol sa sociology subject niya. Hanggang sa lahat ng aspeto nito ay naging kabisadong-kabisado ko at lahat ng tanong niya ay nasasagot ko na. Pero sadyang pinipiga pa rin ni Sir ang utak ko at hindi siya nawawala ng mga tanong at argumento. Kaya kapag ako naman ang nakaporma, ginigisa ko rin siya sa kakatanong ng mga bagay na nakukuha ko sa iba pang sources ko. Naging maaksyon ang klase namin at puno ng partisipasyon. Sa kakatanong ko, na-encourage na rin ang iba pang mga kaklase na mag-follow-up question. Ito rin ang dahilan kung sana'y nabubuksan ng iba pang gray areas at related issues sa subject. Gusto mo ng tagisan ng talino ha? Sige, magtutuos tayo. At dahil dito, humanga sa akin ang mga kaklase ko. Alam mo Carl, ang galing-galing mo talaga. Dahil sa mga explanation mo sa tanong ni Sir at sa mga tanong mo na rin sa kanya, alam mo nagiging interesting talaga yung klase. Iba ka talaga tol. Pero, napapansin ko lang pare bakit parang mainit ang ulo sa ni Sir James? Ha? At sorry din sa tanong na to Bakit sa ibang klase parang dinidedma mo na lang? Hindi ka ba natatakot bumagsak sa ibang subjects? Sa unang tanong mo, na ito ang sagot ko Ricky. Malay ko sa kanya. Hindi kong alam kung bakit niya ginagawa sa akin yun siguro, insecure yun sa, alam mo na, kapugian ko. Sa pangalawa mo namang tanong, di mo ba napansin si na ma'am kapag nagkaklase? Natutorete pag tinititigan ko. Nalulusaw, Dre. Pansin mo ba yon? Ha? Ha? So, anong ibig mong sabihin doon, pare? So, you don't get it, tol. It's obvious na type ako na mga yun. Kinikindatan ko lang ang mga yan. Kikiligin na at ipapasa na ako. Iba ka talaga, Dre. Matinti ka. Paano kung di obra ang plano mo at ibagsak ka pa rin nila, ha? Eto lang, Ricky, malabo yan. Dahil proven na sa Maynila ang style ko na yan. At kapag nagmamatigas pa rin sila, alam ko na ang gusto nila. Pera. O di kaya, ako mismo. Pero kung ayaw pa rin talaga nilang bumigay, isa lang ang dahilan yan, pare. Love nila ako. At hindi nila kayang mawalay ako sa mga paningin nila. At saka, problema ba yan? Pag bumagsak, di balik ulit sa next semester. Chicken feed lang yan sa akin, tol. No big deal. Iba ka talaga, paring Carl. Pero balik tayo doon kay Sir James. Di kaya may iba siyang motibo kung bakit pinag-iinitan ka niya palagi? Ha? Oh, I smell something. Hindi ko inintindi pa ang ipinahiwatig na iyon ni Ricky. Pero sa loob-loob ko, talagang nag-iisip ako ng paraan para makaganti. Hindi ko lang alam kung papaano. Sa mga nagdaang araw, hindi pa rin nagbago ang pagtrato sa akin ni Sir James. Bagkus, lalo pang lumala iyon. Kaya dahil sa inis at sama ng loob na hindi man lang na-appreciate ang ginagawa kong pagsisikap, naisipan kong hindi na sumipot pa sa klase niya at hayaan na lang na i-drop niya ako. May mga 6 na sunod-sunod na sessions iyon na hindi ako nagpakita sa klase niya nung may natanggap akong note. Carl Miller, I would like to talk to you today at 4:30 p.m. Conference room. Sir James. Ang totoo niyan, ini-expect ko na ang sulat na iyon. Kaya ang naisagot ko na lang sa kanya, Sir, I will talk to you only in private venue, not in school. Ayokong teacher-student ang turing ng usapan cause I'm dropping my subject. So I will suggest na magharap tayong lalaki sa lalaki, hindi guro sa estudyante. Kahit sa venue,
Huwag lang sa school. Kinabukasan, may note ulit akong natanggap. Sa apartment ko na lang bukas, 8 p.m. Good. Magtutuos tayo, Mr. Cruz. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing mo. Siyempre naman, pinaghandaan ko yon. Nag-research ako tungkol sa buhay-buhay niya at tinanong si Ricky sa mga nalalaman niya tungkol kay Sir James. Alam mo, Dre, kung personal na aspeto tungkol kay Sir ha, meron akong naalamang konti lang naman. Aside sa pagiging malapit niya sa mga estudyante, pagiging matalino at gwapo, meron siyang isang bagay na hindi naman confirmed. Pero, alam mo na, sikreto yun. Sikretong alam ng buong campus. Teka, anong ibig mong sabihin dun? Alam mo yan si Sir James. Silahis yan, bisexual. Yun ang sabi-sabi na kumakalat na alam mo na. Dahil hindi naman napatunayan talaga iyon. Pero syempre, nagtataka din ng marami dahil sa kabila ng pamatay na itsura niya at forma niya ngayon. Hayop na apil. At maraming chick na naloloko sa kanya, wala namang girlfriend doon na iligawan, di ba? Na ipinapakilala niya. At ang nag-involve daw sa kanya ay isang nagangalang, ano ba pangalan yun? Henry daw eh. Yun. Mestizo, Chinese na nagturo din sa school natin last year pero sa pagkakaalam ko nasa US na ngayon eh. Kaya nga, yung naiibang pagtrato niya sa'yo ngayon, naisip ko lang na-imagine ko. Yun. Ikaw talaga, tol. Iba talaga ang level ng kagwapuan mo, tol. Ganun pala ha. Sabi ng utak kong nanggagalaiti at sumiksik sa isipan ng isang maitim na balak. Dumating ang araw ng pagtutuos namin ni Sir James at pinaghandaan ko talagang oras na yon. Bagong paligo, mabango, naka-gel ang buhok at sa suot kong puting body fit na t-shirt at straight cut na faded na maong. Hanip na hanip ang dating ko. Tingnan natin kung hindi ka sasakay sa plano kong ito sa'yo. Sigaw ng utak kong nasusulsulan ng kademonyohan. Sinadya kong magpaporma talaga sa okasyon na yon. At kasali sa planong iyon ang pagdadala sa kanya ng pasalubong na isang poteng imported na alak at pulutang Sicilia. Higit sa lahat, daladala ko din ang pamatay kong sandata, ang aking phone camera. Good evening, James. Ang pagbati ko sa kanya nung binuksan na niya ang gate, hindi na talaga ako nag-serve pa sa kanya. Good evening din, Carl. Please come in. Himala, nakangiti sa akin. Heto nga pala James, may dala akong may inom habang, alam mo na, nag-uusap tayo. May kasama na rin pulutan yan, huwag ka mag-alala. Pumasok kami sa living room. Kinuha naman niya ang dala kong alak at mga sitsirya at inilagay ang mga iyon sa ibabaw ng mesa. Magandang flat niya. Tamang-tama lang ang laki. Inikot ko ang mga mata sa paligid. May CR at shower ito sa gilid. Nandun na rin ang kusina sa may bandang dulo. May maliit din siyang corner kung saan nakalagay ang mga personal niyang gym equipment. Maayos na maayos ang kwarto. Malinis at masinop. Tinungo ko ang sofa at naupo sa gitna nito. Hindi ka na dapat nagdala pa ng ganito, Carl. Hindi naman pakikipag-inuman ang pakay ko eh. Tungkol to sa attendance mo sa klase ang pag-uusapan natin. Yun lang. At kung maaari nga, ayaw ko nang uminom pa eh. Ang sabi niya sa akin nung maupo na siya sa isang silyang nakaharap sa akin. Yun na nga eh. Bakit pa sa ibang estudyante, nakikipag-banding ka, nakikipagbiruan, sumasali ka sa mga kung ano-anong sosyalan. Pero nakapagtaka lang ha. Sa akin, iba yung paikitungo mo eh. Ang labo mo talaga, James. Kaya't para hindi ako tuluyang magtampo, na ito, nagdala ako ng alak
Dapat mag-inuman tayo bago mag-usap. At dapat, maubos nating dalawa yung isang boteng alak na dala ko. What? Are you kidding? Yung buong bote na yan na tayong dalawa lang talaga. Ang tindi mo rin pala sa inuman, no? Napayuko lang ako. Napailing-iling. Nahalata sa tono niya na ayaw niyang pumayag. Binitawan ko ang isang pilit ng ngiti. Ang mga mata ay nagbabanta. Take it or leave it. Pero alam mo, Carl, itong pag-uusapan natin ay hindi naman para sa kapakanan ko eh. Ito'y tungkol sa'yo para tulungan ka. Mabigyan ng advice dyan sa mga pinagagawa mo. Dapat nga ikaw ang unang taong maghabol ng solusyon dito eh. Wow! Wow naman, James! Hanip din ang diskarte mo, no? At huwag mong kalilimutan ha, hindi teacher ang paikitungo ko sa'yo ngayon, kundi magkalebe lang tayo kasi nasa labas lang tayo ng school. And if it's me that you want to talk about, or if it's your stupid subject, then I don't care a bit. At tungkol sa sinabi mong pagtulong, ha? Well, thanks. But no thanks, man. I don't need your help. I don't need your effing dumb help, okay? Ngayon, does this mean I have to leave? No, wait. Okay. Okay, iinom ako. Pero, please lang, hanggang kalahating bote lang tayo. Ano? Pwede na ba yon? Deal. Yun naman pala eh. Ang dami pang sinasabi. Papayag din naman pala. Humanda ka. Naginuman nga kami. Tagay system. Yung isa lang ang basong ginagamit at iikot sa aming dalawang tagay. Wala kaming usapan. Puro pakiramdaman lang. Nagbabasa lang siya ng libro habang kontento na ako sa pagyoyosi. Ang usok ay paminsan-minsang ibinubog ako sa harap niya. Alam kong naiirita siya sa paninigarilyo kong iyon at sa pagbubuga ng usok sa kanya. Pero wala akong pakialam. Basta napagkasunduan ay uubusin namin ng hanggang kalahati ng bote ng alak at doon pa lang kami magsisimula mag-usap. Pag naabot na yon, makikinig ako sa kahit anuman ang sabihin niya. Inip na ako sa setup naming walang imikan. Nakailang tagay din kami nung sa sobrang pagkainip ay sinadya kong tanggalin ang t-shirt para lang may magawa ko. Masabi o mabasag ang pagkainip ko. Pasensya ka na, James ah. Tatanggalin ko muna itong init kasi ng panahon eh. Kung okay lang sa'yo. Napatingin lang siya sa akin. Pinagmasdan ng saglit ang hubad kong katawan at bumalik ulit sa pagbabasa ng libro. Hindi pa rin siya kumibo. Deadma pa rin. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya o marahil ay tinatabla na rin siya ng pagkalasing pero maya-maya lang ay tinanggal na rin niya ang t-shirt niya. Hindi ko maiwasang hindi mapagmasdan ng matitigas at maskuladong hubog ng katawan niya. Na-appreciate ko yon. Ang ganda ng upper body niya na sculpted mula sa dibdib hanggang sa abs at oblique muscles niya. Wala ni kaunting taba ka makikita. At kung pagmamasdan ng tiyan niya, animoy may mga pandesal. Six-pack abs, kumbaga kung tawagin. Pero hindi na ako nagtaka dahil sa nakita kong personal mini gym niya. Siguradong nagwo-workout siya palagi. Disgrasya ka ngayon. Maya-maya nung naramdaman ko na umiinit ang katawan ko, tumayo ako at sumayaw na parang isang dancer. Wala pa rin siyang imik. Tumingin sa akin ng saglit at bumalik na ulit sa pagbabasa. Wala ka man lang bang pa-music dyan, James? Ang tanong ko sa kanya, pagpaparamdam na grabe na pagkainip ko sa sitwasyon naming animoy nasa gitna kami ng sementeryo. Tumayo siya, tinungong stereo, pinatugtog ang isang mellow music at bumalik na sa upuan. Ipinagpatuloy ang pagbabasa at pailing-iling pa siya. Lalo namang nagpalakas ng loob kong magtis nang marinig ko na ang isang mellow music. Tingnan na lang natin kung iiling-iling ka pa rin mamaya.
Kalahating bote nang naubos namin nung inilatag na ni Sir sa mesang aklat niyang binabasa. Siguro naman, pwede na tayo mag-usap nito. Nang sabi niya, habang nakatutok sa akin ng mapupungay ng mga mata dala na siguro ng epekto ng alak. Bumalik ako sa upuan, sa harap ng inuupuan niya. Gusto kong matawa dahil sa pagkabilis niyang malasing. Palibasa, hindi siya sanay. Napatitig ako sa kanya. Pinagmasdan maigi ang mukha niya. Eto na ba yung taong hinahangaan, tinitingala, minamahal at iniidolo ng mga estudyante? Pero nandito ngayon sa harap ko. Sa tingin ko ngayon, isang sapa ko lang dito, baka mawala na to ng ulirat eh. Kahit nang gagaliiti ako sa galit, napansin ko rin ang nakabibighani niya muka. In fairness, makinis ito. Magandang hugis na mga mata at kilay niya. Matangos ang ilong. May mapupulang mga labi. At makapal na medyo kulot na buhok. No wonder na madami din talagang nalolokang babaeng estudyante sa kanya dahil sa hayop niyang apil. Nasa ganun akong paghanga ng sumigaw si Sir James. Tila isang musmus ito sa kalasingan. Hoy, Carl. Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Napangiti ako sa sarili sa nakitang katawa-tawa niyang anyo. Okay lang James, magsalita ka lang. Nang sabi ko habang aliw na aliw kong pinagmamasdan ng bawat galaw niya. Tumagay akong muli. Ano? Gusto mo pa? Sabi kong sabay abot ng baso sa kanya. Pag-encourage para lalo pa siyang malasing. Marahil ay sa tindi ng epekto ng alkohol. Binaliwala na niya ang sariling target na hanggang kalahating bote lang ang uubusin namin. Okay, sige. Tinanggap niya ang baso at tinungga ang tagay. Tinagayan ko pa ulit. Agad din niyang tinutungga iyon. Tinagahin ko pa at tumungga ulit siya. Lasing na siya nung nagpuntang CR para umihi. Halos hindi na siya makatayo. Nasa bungad pa lang siya ng CR nung mapansin kong nagduduwal na, kaya takbo kagad ako para alalayan siya. Nasa likuran niya ako. Akap-akap ang katawan niya. Hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko habang inaalalayan ko siya. Basa na sa pawis ang pang-itaas na katawan niya. May animoy kiliting dumaloy sa katawan ko. Nasa ganong ayos kami nung mapansin kong nahihirapan siyang buksan ang sinturon niya. Kaya habang nakasandal pa siya sa akin, ibinaba ko ang mga kamay kong nakahawak sa chest area niya at dahan-dahan binuksan ang sinturon niya. Hinayaan niya akong gumawa niyon. Langya talaga oh. Para ako nag-a-assist ng isang disabled nito eh. Ang sabi ko na lang sa sarili ko na hindi maintindihan kung may excite, matatawa o may inis sa experience ko na iyon. Nakabalik na kami galing CR. Nakaupo na siya sa sofa nung tanungin ko siya. Ano? Okay ka lang ba? Okay lang. Okay lang ako. Maraming salamat sa pagtulong sa akin kanina. Nahihiya tuloy ako sa'yo. Ano ka ba, okay lang yun James? Pareho naman tayong lalaki, diba? Nga pala, balik tayo dun sa pagpapatawag mo sa akin dito. Ano nga ulit yun? Sige na, makikinig na ako sa'yo dahil tinupad mo naman yung iniling kong mag-inuman tayo. At tingnan mo, halos maubos na nga yung ininom nating alak ko. Yun ba? Ang gusto ko lang naman, bumalik ka na sa klase ko. Pumasok ka na. Sayang naman ang galing mo kung hindi mo may papasang subject ko. Yun lang. Yun lang ang gusto ko. Simpleng bagay lang naman yun, di ba? Yan lang ba? Chicken? Okay. Papasukan ko ang subject mo pero sa isang kondisyon. Ano naman yung kondisyon mo na yan? Dami mo namang kondisyong naalaman dyan. Isang gabi na kasama ako. Tila nabagsakan siya ng isang mabigat na bagay. Bigla siyang natahimik.
Napailing at binitawan ng ngiting pilit habang ang mapupungay ng mga mata dala ng kalasingan ay nakatutok sa akin. Nakatutok din ang mga mata ko sa mukha niya. Naghihintay sa maaari niyang isagot sa offer ko. Mukhang di ko yata kaya yan, Carl. Hindi mo kaya dahil estudyante mo ako o dahil ayaw mo lang talaga? What is the point? Just answer my question. Papasukan ko ba ang klase mo o hindi? Okay. Pero bago ko sagutin yung tanong mong yan tanong ko lang din sa'yo. Ikaw ba, gusto mo rin ba talagang gawin ito sa akin o gusto mo lang na may mapatunayan ka? Halimbawang ang sagot ko ay dahil gusto ko lang na may mapatunayan. Sa akin ba o sa sarili mo? Natigilan ako sa tanong niyang iyon. Hindi ko akalaing sa kabila ng kalasingan niya ay nagawa pa niyang ma-corner ako. Hindi naman ako nakasagot kagad. Carl, sasabihin ko to sa'yo Alam ko matalino ka at naamoy ko. Nilalaro mo lang ako Magaling ka. Kaya special ka sa akin. Alam mo ba yon? Dahil ibang-iba ka sa lahat ng mga naging estudyante ko. Kumbaga, there is special and interesting about you. But don't get me wrong here. It's not your looks. It's your intelligence. And the way you look at things. Sa edad mong yan. At nalulungkot ako at nangihinayang dahil sa kabila ng talihina mo. You are misdirecting it, stifling its potential and the process heading yourself to self-distraction. You are genius, but with the mindset of an idiot. And how to correct that mindset is a great challenge for me bilang guro mo. Maaring masamang loob mo sa akin sa approach ko sa'yo but I got to do what I think it's right. At alam ko, you want to resist and make your own game plan. Ngayon, kung sakali sa game plan mo ang kondisyon na makasama ko para lang pumasok ka sa klase ko, pagbibigyan kita dyan, sasakyan kita dyan. But I've got my game plan too. And in the end, let us see whose game plan succeeds. Tumayo siya at kahit bakas pa ang pagod sa kanyang mga mata, naging kampante siya sa aking harapan. Naupo naman siya sa tabi ko na tila ba wala siyang itinatago. Tila may humaplo sa puso ko sa mga sinabing iyon ni Sir James. Hindi ko akalaing maririnig ko sa kanya na espesyal ako. Hindi ko lang maintindihan kung bakit gano'n ang paraan niya ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa akin. Alam kong sa talino at husay niya bilang isang guro, may malalim siyang mensaheng nais ipahiwatig sa bawat kilos niya. Sa sandaling iyon, parang natauhan ako at pumasok sa isip ko na huwag na lang ituloy ang bala ko. Pero habang tinititigan ko siya sa harap ko, ang kanya pagiging totoo at ang maamo niya muka, tila may kaba na gumapang sa puso ko. Hindi ko mapigilang humanga sa presensya niya. Nilapitan ako ni Sir at hinawakan ako sa balikat ko. Pinatayo niya ako at sa isang saglit, naramdaman ko ang init ng kanyang yakap. Isang yakap na tila ba nagpubura ng lahat ng alinlangan ko. Niyakap ko rin siya ng mahigpit at sa katahimikan ng kwarto. Ang bilis ng tipok ng mga puso namin ang tanging maririnig lang. Doon ko naramdaman ang isang uri ng pag-aaruga na noon ko lang naranasan. Nung tuluyan ng kumalma ang paligid, pakiramdam ko ay nasa isang panaginip lang ako. Hindi ako makapaniwalang nangyari ang sandaling iyon sa pagitan naming dalawa. Inaamin kong naging masaya ako sa pagkakataong iyon kahit na ang original kong layunin ay ang maisakatuparan lang ang aking plano. Doon na rin ako natulog sa flat ni Sir at sa buong magdamag, naramdaman ko ang katahimikang matagal ko nang hinahanap. Pero sa kabila ng lahat, lingid sa kaalaman niya, nakuha ko ang kailangan ko. Ang patunay ng aming pagiging malapit na siyang gagamitin ko para sa aking tunay na hangarin. Kagaya ng napagkasunduan, pinasukan ko ang subject ni Sir James. Pero hindi na kagaya ng dati na ibinubuhos ko ang oras
talento sa kaka-research at pagpapapapel sa mga discussions. Nakaupo lang ako sa isang gilid. Kung ano-ano lang ang pinagkakaabalahan na walang kinalaman sa klase. Nandyan yung mang-inis sa mga kaklase, mag-drawing na mukha ng kung sino-sino, lalabas pa minsan-minsan sa silid-aralan o kaya matutulog. Kumbaga, taken for granted at respeto ko na lang sa napagkasunduan namin ng pagpasok ko. Kapag may pagsusulit naman, ipapasa ko kagad ang test papers ko sa kanya kahit wala itong laman o drawing lang na mukha niya ang nasa papel. Ang importante para sa akin ay di niya na ako iniipit, iniinsulto o pinipressure. At higit sa lahat, hindi na rin niya ako pinapahiya sa harap ng klase. Eh bakit pa ako magpapakahirap dyan? Eh papasa din naman niya ako eh. Dahil kung hindi, naku, malaking skandalo ang mapagpiestahan sa buong campus. Hawak-hawak ko yata ang video clip na nagpapatunay kung gaano kagaling si Sir nung nakasama ko siya. Sarap talaga ng buhay pag ganito. Sigaw ng utak kong naalipin ng kademonyohan. Halos natapos ng semester pero hindi pa rin kami nagpapansinan. Ang hindi ko maintindihan ay ang naramdaman ko. Oo, natutuwa ako kasi para akong isang ibon na nakalaya sa bagsik ni Sir James. Pero sa kabilang dako, may konting kirot din akong nadarama sa biglang pagbabago ng setup namin. Kung dati sa akin nakatutok lang ang atensyon ng buong klase at ako ang bida at iniidolo dahil sa pagiging palaban sa mga pang-aalaska niya. Sa pagkakataong iyon, pakiwari ko'y biglang nawala ng sigla mundo ko. May malaking kulang. Namiss ko ang kasiglahan ng klase, ang pagtatawanan ng mga kaklase at pagsali nila sa mga argumentong nabubuo dahil sa mga sagutan ng tanong at kontrang tanong naman ni Sir James. Pero ang higit na nagpapakirot sa dibdib ko ay ang nakitang lungkot sa mukha niya. Ibang-iba na siya. Hindi na yung dating sir na masiyahin. Buhay na buhay sa klase. At may ngiting nakakahawa at nakabibigani. Nawala ng dating sigla niya. Hindi ko rin alam kung bakit ganun ang naramdaman ko sa mga sandaling nakikitang may lungkot sa mukha niya. Paminsan-minsan ay pumapasok na lang ito sa isip ko at napapatulala na lang ako. Kung minsan naman parang gusto ko siyang makita. Pero binabaliwala ko ang naramdaman kong iyon. Nangingibabaw pa rin sa akin ang pride at naramdamang tagumpay laban sa kanya. Ikaw kasi, hindi mo muna kinilala kung sinong papangkain mo. Nung bigayan ng grades, excited akong kinuhang card sa Dean's office. Gaano kaya kataas ang grade na ibinigay ni Sir James sa akin? Siguro flat 1. Ano kaya? Dahil kasama ko ang kaibigan kong si Ricky, pagmamayabang kong ibinigay sa kanyang card ko, hindi ko na tinignan niyon. Tol, basahin mo nga at ikaw ang magsabi kung gaano kabait si Sir James sa akin. No? Check mo! Ang buong tiwalang pagmamalaki ko. Tinignan ni Ricky ang card. Ano tol? Flat 1 ba ang grade ko sa kanya? Ha? Ano? Incomplete tol! Incomplete! Ganyan kabait si Sir James sa'yo. Nasa flat 1 lahat ang subjects mo, halos lahat oh. Maliban sa kanya. Sa kanya ka lang incomplete tol. Sa sobrang hiya ko, dali-dali kong tinalikuran si Ricky at diretsong tinumbok ang faculty room. Magtutos tayo ngayon, Mr. James Cruz. Talagang gusto mo akong kalabanin na. Sige, ibibigay ko sa yung gusto mo. Inabutan ko si Sir James sa faculty room. Nagliligpit ng mga personal na gamit. Pansin ko ang sobrang lungkot sa mukha niya. James! Don't do this to me, okay? I attended your stupid class based on what we agreed. Remember nung mag-inuman tayo? Why didn't you comply with our agreement, huh? What did you do to my grade? Answer me! Ang sigaw ko habang nasa pintuan pa lang ng faculty room. Hindi alintan ng iba pang mga guro at madre sa paligid na lahat ay nagulantang sa bigla kong pagsulpot at
pagsigaw doon. Hey, hey, let's talk this over at the conference room. Okay? Come, follow me. Tinungo niya ang pintuan ng faculty room at dali-daling pinaypay ang hallway papuntang conference room. Sumunod ako. Nung nasa loob na kami, agad niyang inilak ang pinto. Okay, Mr. Miller. You are free to scream on top of your lungs. Or hit me. Come on, give me your best shot. Ang pasigaw niyang sabi, sabay hila pataas ng mga sleeves ng polo na nagpapahiwatig na handa siya makipagsuntukan. Mabilis sa mga sumunod na mga pangyayari. Nag-init kagad ang dugo ko sa inasta niyang iyon, kaya't sinugod ko siya para paulanan ng suntok ang muka. Pero naunahan niya ako. Pinilipit niyang isa kong braso na pakiramdam ko ay mababali na ito sa tindi ng sakit habang ang isang braso naman niya ay inilak niya sa leg ko. Hindi ako halos makahinga. Nasa likuran ko lang siya. Ang katawan namin ay magkatikit. Hindi ako makapaniwala sa bilis at galing niya sa martial arts. Okay, Mr. Miller. You want to talk things over in easy way or the hard way? Huh? What now? Sa eksenang iyon, kahit ako nasa ganong katinding galit, biglang pumasok sa isip ko ang naganap sa amin sa flat niya. Nalasing siya noon, uwi sa CR. At sa sobrang kalasingan, isinandal niya ang katawan niya sa katawan ko. Baliktad nga lang ang pwesto namin sa pagkakataong iyon dahil sa nasa likod ko siya. Tila may sumusundot na kiliti sa akin na unti-unting nagpapalusaw ng galit ko. James, pakawalan mo na ako please. Nasasakal ako. Okay. I'll talk to you. Bitawan mo na ako. Yan. Marunong ka naman pala mag-please eh. Okay then. Let's do it the easy way. Shoot your question. Naupo kaming dalawa na magkaharap. Kitang-kita ko pa rin sa mukha at titig niya ang pangkagalaiti. Why did you give me an incomplete? Oh, good question, Mr. Miller. Very interesting. Sa tingin mo ba kung ikaw ang nasa kalagayan ko at ako ang nasayo, would you give me a good grade? Pasalamat ka at incomplete lang yun. Not an outright failure. O di ba ang usapan lang naman natin ay a-attend ako sa subject mo? Di ba? Exactly! But remember, Carl, hindi sinihan or some kind of theater show ang pinasukan mo. It's a damn class. And what do you expect to do in a stupid class? Siguro naman alam mo, di ba? Do I need to remind you? Hindi na ako nakapagsalita pa. Naisip ko na lang na kahit kailan talaga, hindi ako makakalusot sa mga katwiran niya. Palagi akong pinapahirapan. Palagi akong talunan. Naisip ko ang cellphone ko at kinapa ko yun sa bulsa ko. Okay, fine. Pero heto, maipapakita ko sa'yo. Easy ka lang. At binuksan ko nga ang video clip na yon. Tingnan niya ito ng maigi. Ramdam ko ang pagkagulat niya. Hindi makapaniwalang kinuhanan ko ang eksenang may naganap sa amin sa flat niyang iyon nung malasing siya. Pero sa kabila ng nakita kong ngit-ngit sa kanyang mga mata, halatang pigil na pigil siya sa sarili niya. Ano to? Blackmail? Kind of. Na ikaw kasi, hindi mo muna tinitingnan kung sinong makakalaban mo. Tingnan mo tuloy. Ikaw din. Kakalat ito sa campus at masisira ang maganda mong record. Ano? Oh, come on, Carl. Don't be so hard on yourself. Alam mo, dapat magpakalalaki ka eh. If you want to achieve something, then work hard for it. Napakaganda ng feeling kung ang isang bagay ay nakuha mo dahil sa pinaghirapan mo ito o pinagpawisan mo. Napakadaming tao sa mundo na deprived sa mga bagay na nasa iyo. Na nasa iyo na lahat. Naghirap, nagbuwis ng dugo, at pawis para lamang makamit ang kahit na mga simpleng bagay na kagaya ng damit,
o sapatos. Karamihan nga ay hindi makapag-aral. May iba nga dyan hindi makakain kung hindi binibilad ng katawan sa araw o magbanat ng buto. Yun bang ni hindi iniisip ang isang bagay na taken for granted na lang ang mga taong katulad mong spoiled brat? Dahil ang mas mahalaga sa kanila kung ano ang ilalagay nilang pagkain sa mesa. Yung iba nga ay kahit mesa wala. At yung iba naman natutulog na lang sa gabi na walang laman na sikmura. Alam ko yan. Dahil isa ako sa kanila nung maliit pa ako. Pero ikaw, eto, blackmail ang puhunan sa isang napakaliit na bagay na kayang-kaya mong makamit sa malinis na paraan. Ano? Don't you feel guilty and ashamed? Wow naman ha? Na-experience mo na ba ang tinatawag nilang peace of mind and inner satisfaction? O kaya kahit yun na lang sarap ng feeling na pagkamit ng isang bagay na pinaghirapan at pinagpawisan. Itanong mo nga minsan niya sa sarili mo para magkaroon ka naman ng silbi sa mundo. Well anyway, whatever makes you happy, then go for it. I don't care a bit. At oo nga pala, today is my last day. I'm leaving this school. Dahil sabihin na lang natin na I failed as a teacher. May isa kasi akong estudyanteng in the beginning I thought kaya kong baguhin ng baluktot na pananaw. Well, nagkamali ako sa challenge na iyon sa sarili ko. I guess I was too ambitious. To be honest, hindi ko alam kung saan papunta after today. But kaya ko naman sigurong mabuhay na sa isang malinis na pamamaraan na hindi ginagamitan ng dahas, intimidation o pampablackmail. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa mabibigat at may hirap na trabaho. Nang importante, wala akong natatapakang tao. Wala akong naagrabyado. Nahinto siya saglit at pinitawan ng napakalalim na buntong hininga. Hindi pa rin ako makaimik. Tulala pa rin sa hindi inaasahang narinig ko mula sa kanya. Ay, sayang lang ang lahat ng nasimulan ko dito. Anyway, I guess it's goodbye, Mr. Miller. Nice meeting you here. Ay, a few words of advice. Napakaswerte mo sa buhay, Carl. I think it's time for you to count your blessings. Learn to appreciate the things that you have and be positive contribution to society. Ang pahabol niyang sabi bago tuluyang isinara pito. Para naman ako napako sa pagkakaupo at sinampal na maraming beses. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Di lubos may salarawan ng pagkaantig ng damdamin. Umuwi ako ng bahay na puno ng kalituhan, pagsisisi at panghihinayang. Hindi ko alam kung bakit ako nalulungkot at namalayan ko na lang ang mga luhang tumataloy sa pisngi ko. Marahil ay sa mga binitawan niyang salita na tumagos sa puso at isipan ko. Lalo na noong nalaman kong galing din pala siya sa kahirapan. Naghirap at nagbanat ng buto para lamang makamit ang tagumpay. At naalala ko ang mom ko. Ang mga paalala niya. Ang mga pinagdaanan niyang hirap sa buhay sa pagkamatay ng daddy ko. Ang mga paghihirap niya sa pagpapalaki sa akin. At ngayon heto ako. Malaki na sana. At imbis na tatayong katuwang at kakampi niya sa dinaan ng hirap, ako pa ito nagdagdag pahirap sa kanya at binaliwala ang mga bagay na nasa akin bunga ng pagsisikap niya. Ay, tama si Sir James. Napakaganda ng mga sinabi niya. Kinaumagahan, sinadya kong pumunta ulit sa school. Bulong-bulungan na ang pag-resign ni Sir James. Maraming nangihinayang. Bigla namang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko may paliwanag ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Halos tumulo naman ang luha ko nung may sipang punta ng faculty room at alamin kung umalis na ba talaga si Sir James. Pero may isang guro akong napagtanungan at sinabi niya na nasa bus terminal na daw siya papunta sa airport.
Dali-dali akong pumuntang terminal. Hindi naman ako nahirapang hanapin si Sir James doon dahil pinapaligiran siya ng maraming mga estudyanteng naghatid sa kanya. Malulungkot ang mga mukha nila. Ang iba pa nga ay nag-iiyakan. Nung napansin nilang nandun ako, nagbigay daan sila para makalapit ako kay Sir. Ramdam ko sa mga tingin nila ang galit sa akin. Lumakas lalo ang kabog ng dibdib ko nung magkaharap na kami. Hindi malaman kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Nangingibabaw ang hiya, panghihinayang, lungkot at pagsisisi ang nagahalong naramdaman ko noon. Hindi ko rin maintindihan ang excitement na nadama ko nung makitang nakangiti siya sa akin. Parang gusto ko umiyak. Dahan-dahan naman ako lumapit sa kanya at binati siya. Hi James. Oh, ikaw pala yung Carl. Ano, kumusta? Sorry nga pala sa lahat. Alam kong marami akong mga pagkakamali at hindi ko alam kung paano papatunayan ang pagsisisi ko sa'yo. Sana nandito ka pa sa school. Dito kasi marami nagmamahal sa'yo eh. Dito marami ka ring nagawa at nasimulan. Nahihirapan akong patawarin ang sarili ko dahil sa pagiging dahilan ng pag-alis mo. Ang totoo niyan, hiyang-hiya ako sa'yo. Sa mga estudyante nagmamahal sa'yo. Huwag ka nga madrama dyan, Carl. Wala na sa akin yan, okay? Pinapatawad na kita at masaya ako na nakapag-isip-isip ka na rin. At tungkol dyan sa patunay na nagsisisi ka na, isa lang ang gusto kong gawin mo. Ganito. Puntahan mo si Prof. Fuentes. Nandun lahat ang instructions ko. Kung anong dapat mong gawin para mabura ang incomplete mo na grade. Pag naipasa mo yun ng maigi, siguro maniniwala na ako na nagsisisi ka na talaga. Talaga? I'll do it, James. Thank you. And I want your best, Carl. Show it to me. Yes, sir. Yes. Pangako po. At dahil umandar na rin ang bus, kinabayan niya na ako. Pero imbis na tanggapin ko ang pagkamay niya, niyakap ko siya na mahigpit. Natawa na lang siya at tinugunan niya rin ng yakap iyon. Nagpalakpakan ng mga estudyanteng nakapaligid at nakatingin sa amin. Papalayo na ang sinasakyang bus nung binuksan niya ang bintana at pahabol siyang sumigaw sa akin ng, Hey, Carl. Hindi nga pala tinanggap ang resignation ko. Talaga? Ang sagot ko na may pagkabigla at patakbong hinahabol ang sinasakyan niya. Hindi ko na rin narinig pa ang sagot niya. Umaksyon na lang siyang parang ang ibig sabihin ay sa pagbabalik na lang niya. Naglulundag ako sa tuwa nang marinig ng pahabol niyang sinabi. Itatanong ko pa sana kung bakit pa siya alis kung hindi naman pala tinanggap ang resignation niya. Pero hinayaan ko na lang ito gawa ng napakalayo na ng bus. Ang importante para sa akin ay hindi pa rin pala siya mawawala sa susunod na pasukan. Sa oras na yun pa lang, hindi ko na mapigilan ng excitement na makita siyang muli at maipakita sa kanya kung paano ko galingan ng task na ibinigay niya sa akin. Pinuntahan ko si Prof. Fuentes sa mismong araw ding iyon at doon ko nalaman ang dahilan ng pag-alis niya. Ipinadala pala siya sa isang national convention sa Maynila at pagkatapos, dediretso na sa isang special training. Mga 2 buwan din siya doon. Imbis daw kasi natanggapin ng school president ang resignation, na-promote pa siya bilang Dean ng Student Affairs ng college. Nice! Hindi talaga ni Sir James. Pagsik! Doon ko na rin nalaman ang assignment ko. Immersion. Sorry, sir. What is that again? Mr. James Cruz had contacted a family in the rural area to be your adopted family. You will stay with them for 2 months. Share family works and routine. Eat what they eat. And live like you were a true member of a family.
You will be required to make anecdotal or daily journals of your experience, and at the end of your immersion, you need to submit a detailed report stating the lessons and values learned, if any, and an analysis of societal and or political impact of the lives of the people with whom you were immersed with. Medyo malalim at mahirap yata yun. Pero kaya ko yan. Kakayanin ko. And you are not allowed to bring with you an electronic gadgets, not even your cell phone, which will be of no use because there is no signal in that area. You need only to bring a handful of shirts, jeans, shorts, and underwear. You can bring cash, but you are not required to use it unless in an emergency situation. The family will take care of your needs. Take note that Mr. James Cruz will be checking with the family whether you have fully complied with the rules. And one more thing. I need you to fill this up to be signed by your guardian. Here. And is there any question, Mr. Miller? Magreklamo sana ako pero naalala kong biglang pangako ko sa sarili ko. Sir, ganun ba kadelikado yung immersion na yan na kailangan pa ng... dito pa naman, pinapahirapan pa rin ako ni Sir. Pero kakayanin ko po to para sa'yo, Sir. Para sa'yo to, Sir James. At para na rin sa sarili ko at sa mom ko. I have no question, Sir. I have no question, Professor. Okay then. Good luck, Mr. Miller. And tomorrow you should be here at 7 a.m. sharp with a signed waiver. Someone will pick you up and drop you to your assignment. Kinabukasan, wala pang alas 7 nandun na ako sa school. Daladalang waiver at ang kaunting personal na gamit sa isang knapsack base sa tagubilin sa akin ni Prof. Fuentes. Sinundo nga ako at inihatid sa lugar ng isang driver. Mahigit 4 na oras din ang biyahe at dahil sa naabot na namin ng makitid at mahirap na kalsada papasok, ipinarada na muna ng driver ang sasakyan at naglakad kami ng mahigit 1 oras pa. Napapaligiran ng mga malalaking kahoy, mahabang damo, nagtataas sa mga kawayan at taniman ng niyog ang dinadaanan namin. Tinawid din namin ang 2 maliliit na ilog at inakyat ang isang matarik na burol. Hingal aso ako nung marating na namin ang patag. May 500 metro ang layo sa bahay kung saan ang aming destinasyon. Ay, sa wakas nakarating din. Maaliwalas ang bahay ng adoptive family ko. Yari ito sa kawayan at ang atip ay purong nipa. Dahil nasa bukid, halaman at kahoy ang mga nakapaligid dito. At sa buong lawak na saklaw pa ng paningin ay makikita ang mga nagtatayugang puno ng niyog. Napakasariwa ng hangin at pakiwari ko ay napakapayak ng pamumuhay ng mga tao doon. Sinalubong naman kami ng mag-asawang may edad na at kasama ang mga anak nila. Kumusta, Carl? Welcome. Huwag kang mahihiya sa amin at isipin mo talagang bahagi ka na ng pamilya. Nga pala, tawagin mo akong Tatay Nando. At ito naman ang asawa ko, si Nanay Narsing mo. Ang pagpapakilala ni Tatay Nando, kinamayan ko siya at pagkatapos, kinamayan ko rin si Nanay Narsing. Ay, ito nga pala mga anak namin. Si Anton, 16 na ito. Si Dodong naman, 14 na. Si Clara, 11 at ang bunso namin si Leticia, 9 na taong gulang. Yung panganay naman namin si Marites ay nasa syudad pa at nag-aaral kasi ng kursong edukasyon at nagsa-summer class para hindi na masyadong mabigat ang mga subjects niya sa darating na semester. Pagpapaliwanag ni Tatay Nando habang isa-isa ko namang kinamayan ng mga adoptive brothers and sisters ko. Sa nakita kong ayon nila, sumiksik agad sa isip ko na sanay sila sa mabibigat na trabaho. Madungis at kuskusin ng mga suot. Sunog ang mga balat.
at nakapaalang sina Anton at Dodong. Kung pagmamasdang maigi ang mga paa nila ay mapapansin na makakapal na mga kalyo nito. Kitang-kita sa mukha nila ang galak at paghanga sa postura ko. Marahil ay dahil sa pananamit, kinis at mistisuhing balat at tangkad. Kaya pati na rin ang mga kapitbahay, lalo na mga batang nakikisyoso, akala siguro nila ay artistang nakikita nila. Mga kapitbahay, ito pala si Carl Miller, estudyante ni James. Dito siya titira sa bahay ng mga 2 buwan na tutulong sa mga gawain. Ang pagpapakilala sa akin ni Tatay Nando sa mga kapitbahay nila. Magandang araw po sa inyo lahat. Ang pagbati ko naman sa nakapaligid ng mga nag-usyosong kapitbahay. Bala ko rin sanang itanong kung bakit nila kilala si James pero hindi ko na yun na ituloy pa. Siguro may contact sila sa kanya dahil sa assignment ko na to. Nung nagpaalam ng guide ko pabalik sa eskwelahan, pumasok na kami ng bahay kung saan nakahayin na ang pananghalian. Pagpasok pa lang sa sala na kaagad, kung saan ay nandun na rin ang kusina sa may bandang dulo. Wala itong mga upuan at lamesa, purong sahig lang, dingding at atip. Bago kumain, napansin ko kagad ang kakaiba nilang nakasanayan. Sa isang malit na palangganang may tubig, doon sila naguhugas ng kamay. Halos sabay-sabay hanggang sa ang tubig ay nagkulay brown na. Para ako nanditiri at nagadalawang isip na maghugas din doon. Pero naalala ko ang tagubili ni Prof. Fuentes na dapat akong mag-adapt sa kanila. Naisip ko rin na baka masaktan ang damdamin nila kung hindi ako sasabay kaya't nakihugas na rin ako ng kamay sa palangganang iyon. Kahit alam ko madumi na ang tubig, pilit ko itong iwinaksi sa isipan ko. Kamayan habang kumakain sa ulam na inihanda. Tinolang native na manok, iniunays ng tabang at ginataang gabi. At dahil sa walang lamesa, sa papag kami kumakain. Ibang-ibang lasa ng kanilang luto kumpara sa mga pagkain na order sa restaurant o fast foods na nakasanayan ko. Medyo matabang at walang betchin. Doon ko natikman ang talagang tunay at sariwang lasa ng niluluto. Walang preservatives, artificial flavors o additives. Ang sarap po pala dito, no? Ang sabi ko sa kanila habang kitang-kita ko ang sarap na sarap nilang pagsubo. Ngiting-ngiti na lang si Tatay Nando. Bukas tayong mga lalaki. 4:00 pa lang gising na dahil marami pa tayong gagawin. Ang sabi ni Tatay Nando habang kumakain pa kami. Sa unang gabi ko pa lamang ay halos sumuko na ako. Ramdam ang hirap ng pagsubok. Feeling ko nasa ibang mundo ako. Walang kuryente, walang TV, walang radyo, walang text messages. At higit sa lahat, walang yosi. Lampara lang nagsisilbing ilaw at ang tanging narinig sa paligid ay ang magkahalong ingay ng mga palaka, lamok, kuliglig, at iba pang mga hayop na gising sa gabi. Pakiwari ko'y mawawalan ako ng tamang pag-iisip. Nanibago din kasi ang katawan ko sa matigas na higaang kawayang sahig na nilatagan lang ng banig. Pabaling-baling ang katawan, hihiga, uupo sa papag, tatayo, maglalakad-lakad sa kwarto. Gaano mang katindi ang pagpilit sa sariling maidlip, di pa rin ako dalawin ng antok. Gusto ko umiyak, bumigay na, magsisi. Pero nanaig pa rin ang binitawang salita ko kay Sir James na siyang nagpapatindi sa hangarit kong matupad ang pagsubok at mapatunayang nagsisisi na nga ako. Habang nasa ganoon akong sitwasyon, hindi namang maiwasang maitanong ko sa sariling, ganito pala kahirap ang buhay ng ibang tao. Paano kaya nila nakakayanan ng lahat ng ito? Naidlip lang ako ng bahagya at namalayan kong umaga na pala at gising ng lahat. Kahit pagod at kulang sa tulog, sumama pa rin ako kina Tatay Nando sa gawain nila sa niyugan na ipinagkakatiwala sa kanila. Paghahakot ng niyog, pagbabalat ng mga iyon, pagbibiyak, hanggang sa pagpapatuyo gamit ang pugon. Dahil hindi sanay ang katawan ko sa ganong klaseng bigat na gawain,
Sa pakiwari ko'y hindi matapos-tapos ang trabaho. Mabagal ang takbo ng oras at di mapakali sa napakaalinsangan na panahon. Nanginginig at masakit ang buong katawan ko. Naliligo sa pawis. Kumikirot ang sikmura at mahapdi ang balat. Kinabukasan at sa sumunod pang araw, ganun pa rin ang routine. Gusto nang bumigay ng katawan ko, pero pinipilit ko ang sariling labanan ng mental at physical na epekto nito sa akin. Ginawa kong lahat para matuto at maka-adapt sa ganong klaseng pressure. Sa 2 linggo lang, naging kabisado ko na ang pasikot-sikot at takbo ng trabaho. Kahit ang nakakatakot na pag-akyat ng puno ng niyog ay nagagawa ko na rin. At hindi naman ako nabigo sa ipinamalas na sipag at determinasyon dahil natuwa sa akin si Tatay Nando at ang mga foster brothers ko. Nasaksiyan nila kung paano ko sila sinabayan sa trabaho kahit hirap na ako. Kung paano ako nag-adapt sa mahirap na routine. Hindi ko lubos maintindihan ang tunay kong naramdaman. Masaya at pakiwari ko'y napakalaking achievement sa akin ng magawa ang nagagawa nila. Halos araw-araw iyon ang ginagawa namin. Minsan naman nagbubungkal kami ng lupang taniman, nag-aararo, o kaya nag-iigib ng tubig inumin 1 kilometro ang layo galing sa mismong bahay. Napag-alaman ko na kaya nila pinag-iigihang doblehin ang volume ng pagkokopra nung kapanahunan na iyon ay dahil kailangan ni na Tatay Nando ang pantustos sa bayaran sa eskwelahan ng panganay nilang si Marites na nasa kolehiyo na. At ang iba ay pambayad sa utang. Dahil pa nga din dito ay sinakripisyo nilang pansamantalang pag-aaral ni na Anton at Dodong. Kapag nakatapos na si Marites, ay saka na ulit sila mag-aaral at tutulong na rin si Marites sa pagsuporta sa pag-aaral nila kapag nakapagtrabaho na ito. Doon lubos ang naantig ang puso ko nung magkasakit ang bunsong si Leticia at kailangang dalhin sa ospital. Wala silang pambayad at kahit nandun na sa mismong ospital ang bata ay hindi pa rin pinapapasok dahil walang maipakitang pera si na Tatay Nando at ang asawa nitong si Nanay Narsing. Iyak ng iyak si Nanay Narsing at nagmamakaawa pero bingi ang mga tao sa ospital sa daing na mag-asawa. Parang dinudurog ang puso ko sa tagpong iyon. Naisip ko ang dalang pera ko at iyon ang binigay ko kay Tatay Nando. Ayaw sana nila yung tanggapin at mahigpit daw ang tagubilin sa kanila na huwag akong maglalabas ng pera. Pero dahil sa pagigiit kong emergency ang situation na iyon at ako na ang bahala magpaliwanag kay Sir James, saka pa nila tinanggap ang tulong ko. Abot langit ang pasasalamat ni Tatay Nando sa akin nung gumaling na si Leticia. Alam mo ba, Carl, kalusugan ang puhunan namin sa buhay. Kahit ganito lang kami, okay lang sa amin basta wag lang talaga magkakasakit. At napakaswerte pa rin namin dahil hindi sakitin ang pamilya ko. Ang totoo niyan, ngayon lang ito nangyari. Sa hanap buhay namin kahit papaano may lupain kaming tinatrabaho. Itinataguyod at nakakakain ng tama sa oras. Basta huwag lang talaga magkakasakit. Iyan lang talagang hiling ko. At malaki rin ang pasasalamat ko dahil biniyayaan kami mag-asawa ng masisipag, mababait at masusunuring mga anak. Sila lang ang maipagmamalaki ko, ang kayamanan ko dito sa mundo. Tumayo ang balahibo ko sa narinig. Hindi ko akalaing sa kabila ng tindi ng kahirapan nila, magagawa pa rin magsabi ni Tatay Nando na maswerte sila. Ang nasabi ko na lang sa sarili ko, napaka-selfish ko pala. Ito nga ang isang tao halos magpakamatay na sa hirap at hindi ng trabaho. Makabit lang ang kakapiranggot na pera. Ang laki na ng pasasalamat sa klase ng buhay nilang kung ano meron sila. Pero ako, eto, nasa akin ang lahat hindi ko man lang nakita ang kahalagahan ng mga yun. At ang isa ring binitawan niyang salitang tumama sa puso ko ay ang pagka-proud niya sa mga anak niya na itinuturing niya itong kayamanan. Na o kaya,
Naging proud din kaya sa akin si ma'am sa kabila ng mga ginawa ko sa pagiging pasaway ko. May tuturuan din kaya niya akong kayamanan. Sa 2 buwang pagtira kina Tatay Nando ko naranasan ng masasabing tunay na kahulugan ng buhay. Ang magsumikap, ang magbanat ng buto, ang dumanas ng gutom at sumuong sa anumang pisikal na hadlang para lamang makakain ng 3 beses isang araw o magkaroon ng kaunting pera. Inaamin ko na sa karanasan ko na yon, nagbagong paningin ko sa buhay at sa mga bagay-bagay. Naiintindihan ko na ng lubusan ng kahalagahan ng pagsisikap, ng pagsasakripisyo. At ang sarap ng pakiramdam sa kahit maliliit na tagumpay kapag ito'y nakamit sa malinis at pinaghirapang paraan. Sa pagharap ng mga pagsubok at malampasan ito. At naintindihan ko na rin kung bakit sa kabila ng paghihirap ng isang tao ay kaya pa rin niyang humarap sa mundo na puno ng pag-asa at masasabing napakaswerte ko pa rin sa buhay. Doon ko rin napagtanto na hindi sa dami ng pera o karangalan o bisyo mahanap ang tunay na kaligayahan. Tumulo ang luha ko nung nagpaalam ako kina Tatay Nando, Nanay Narsing at sa mga foster brothers and sisters ko. Hindi ko labos maipaliwanag ang naramdaman ko. Masakit dahil kahit sa napakaiksing panahon ay naging parte rin sila ng buhay ko. Naging malapit na kami sa isa't isa. Magkasamang diyanas ang hirap at ang mga pagsubok at ang suportang ibinigay nila sa akin ay hindi matatawaran. Kulang ang mga salita para lubos may salarawan ang laki ng pasasalamat ko sa lahat ng mga natutunan ko sa piling nila. Tay, huwag po kayo mag-alala. Bibisitahin ko po kayo dito at babalik-balikan ko pa rin po ang lugar na to. Ang paniniguro ko kay Tatay Nando bago ko sila inisa-isang yakapin. Malungkot oo. Pero sa kabilang banda, may saya din sa puso ko dahil babalikan ko na ulit ang mundo ko na baon ng malaking pagbabago at pananaw sa buhay. Tinaha kong muli ang makikitid at matarik na daan pabalik sa kabihasnan. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na naramdaman pa ang hirap na naranasan ko sa unang pagtaha ko sa lugar na iyon. 2 buwan na nakaraan nung papunta pa lamang ako doon. Ang paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ay ang mga katagang binitawan ni Sir James sa akin. Napakaswerte mo sa buhay, Carl. Count your blessings. Learn to appreciate the things that you have and be a positive contribution to society. Sa unang pagkakataon, ramdam ko sa puso ang tinatawag nilang peace of mind and inner satisfaction. Napakagaan ang pakiramdam at lalo akong humanga sa kanya. Tama nga si Sir James. Napakaswerte ko sa buhay at napakaswerte ko rin na nagkaroon ng isang guro na katulad mo. Pangako ko sa iyo na sa pag-aarap natin muli, bagong Carl Miller na ang makikita mo. Puno ng determinasyon at pagsisikap, puno ng kabuluhan, puno ng pagpapahalaga at pangarap sa buhay. Itutuloy. Abangan ang next episode.